dahil tayo po na pinagkatiwalaan ni Lord sa gawain ito. And glory to God, devotional time. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Tayo ay magpuri ngayon kay Lord. Hallelujah, Ate Junmil. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Good morning! Hallelujah! Hallelujah! Good morning to all of you. Good morning. We love you all with the love of the Lord. Mahal tayo ni Lord at iingatan tayo sa lahat ng ating pakikiharap sa buhay. Purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitin, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging naan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon Napapakunlubas sa iyo. pa man. Samahan mo ang gawain ito, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitin, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging naan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoong dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Yes, Lord God. Kahit Hallelujah. kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, tunay na iniinda kami. Lord, pangan Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa pagsama mo sa umaga nito sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Tutusin mo po kami ng kapangyarihan mo, Lord. Salamat, Jesus. Katapusan,
Biyaya mo sa aking laging lahat. Yes, Lord God. Salamat po. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Yes, hallelujah. Kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord. Hallelujah. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord God. Hallelujah. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord God. Hallelujah. Tunay ngang iniibig mo kaming lahat noon pa man. Thank you sa pag-ibig mo. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Sa subdulang biyaya mo. Thank you so much, Lord. Panatag ang aming loob na gawin ang yung yung kalooban mo, yung ministry na pinagkatiwala mo sa aming devotional time online, Father God, and for your glory. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa, sa buhay ni Ate Tita Lipardo na nandyan na po, nakapanood ngayon. Thank you po sa kanyang buhay at sa buong pamilya niya, kay Sam, kay Simon, Father God, ng mga anak niya. Thank you, Lord. Panginoon, lalo mo sila pagpalain at patuloy na si Ate Lita de la Paz. Panginoon, salamat din po sa buhay niya at kay Kuya Bob. Lord, tuloy-tuloy na pagpapala, bumaragasa sa bawat buhay nila, buong De La Paz family, Panginoon, at sa kay Ate Jessica din po, Panginoon. Thank you, Lord, at sa buong pamilya niya po, Panginoon, sa kanyang asawa at anak. Father God, salamat po dahil pinagpala mo ang buong pamilya ng San Juan family, and even, Father God, sa buhay din po ni Ate Jackie Magabaldo, and sa buhay din po ni Ate Let's Salsida, Father God, ni Ate Lorna at Ate Karen. Thank you, Lord, sa mga darating pa, Ate Chingfong. Thank you, Respect you, bless. Thank you, Lord, sa oras na ito, kami dito ni Ana Nemina, Ate Junmin, Father God, Ate Norbing, salamat sa pagsama mo sa maulan na umaga na ito. Sa gawin namin ito, Lord, ang pagbabasa, pagdevotion, Panginoon, Leviticus chapter 12, may kapahayagan ka sa bawat isa. Thank you, Lord, ang mga topic na ito, ang mga chapter na ito ay laging nila nakatawan. So, ini-skip lang po namin noon, pero ngayon ay babasahin po namin. May kapahayagan ka po, magrarima sa aming mga puso. Silyuhan namin ang gawain na ito, Lord, ng iyong banal na dugo. Lord, maayos na daloy ng wifi, ng aming kuryente, lalo na ngayon maulan. Ikaw po, Panginoon, na ay manguna sa malakas na signal para po makatapos itong malwalhati. Salamat po, Panginoon. Walang iba ang aming tinataas ngayon sa kalagitnaan namin, O God. Ikaw lang po, Lord, sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Blessed morning, everyone. So, maulan po ang umagang ito. At meron pong bagyong Quiapo, no? Bagyong Quiapo dito sa Pilipinas, Quiapo yung. Pero ingatan po ang bawat isa, lalo na sa mga bumabiyahe araw-araw, yung mga nagtatrabaho. Hallelujah. And we pray na lahat ito, siguro cancel yung klase ngayon dito sa lugar kung saan po malakas ang ulan. Amen. Ingatan tayo ni Lord, no? Pray natin ang bawat lugar, lalo na yung apektado sa Bagyo, Visayas, Mindanao, at dito din po sa atin sa Luzon. Salamat po sa bawat isa. Nandiyan din po si Ate Lita de la Paz. Sabi po niya, good morning everyone, heart. Good morning din po. We love you, Ate Lita de la Paz, at sa lahat po, no? Sa kay Ate Tita Lipardo na nandiyan din po, no? Na nanonood po at nakikipagulay-bulay ngayon, and glory to God sa lahat po, no? Amen. Yes, heart. Kanta. At isa pa daw kanta, sabi ni Ate Junmin, gusto niyang mag-awit pa sa Panginoon. Hallelujah.
isang pusong tapat. Sabi nga ng Psalms, amen. Yes, Ate Tita, amen, no? So, sabi ng Psalms chapter 51, verse 10 to 12, isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyo'y harapan, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Amen. So, no, sabi ni David, at ito'y prayer din natin ngayon, no? Na sa mga awit, ito sa Psalms 51, 10 to 12, pusong tapat, pusong dalisay, no? Pure heart ang bibigay niya sa atin para malirinig natin lagi ang salita ng Diyos. Amen. So, the moment na marinig ang salita na ito, mayroong pagbabago sa ating mga puso. Linisin mo ang aking puso. Sa'yo lamang ako susunod. O Diyos, aking tanggapin ang iyong gabay sa bawat hakbangin. Good morning, Ate Lorlinda Argilies. Tayo'y magpuri sa Panginoon. Amen. At sa'yo'y aking iaalay. Lord, salamat po. Ba't nahinto? Thank you po. Talagang malakas ang ulan, no? Naghahang po ang ating net. Pusong basilan ang aking hiling, bagong damdamin ang aming dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Yes, Lord. Turuan mo akong magmahal. Yes, good morning po, Ate Chingfo. Kaya lang iyong pagmamahal. Yes, Lord God, salamat po. Dalilan mo ang aking puso na may kababaan sa iyong harapan. Diyos, huwag nang pag magpupuri sa Lord, huwag tatawa. Huwag tatawa sa ating salita. Hallelujah. Sa bawat sakwanin, puso ko'y iyong ayusin. Yes, ayusin mo mga puso namin, Lord, sa pagsamba sa iyo. Inaalay, sumbusilang ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Yes, Lord God, mamuhay kami ng lubos sa iyo. Oh, Diyos ko. Yes, alam namin hindi mo kami iniwan, Lord. Hallelujah. Ibig mo'y sa Yes. aking Salamat sa pag-ibig na gumagabay sa amin, Lord. Yung pagpilihan sa puso ko'y ikaw ang itataas. Yes, Lord. Salamat, Diyos ko. Hallelujah. Pusilang ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Yes, bagong damdamin sa bawat isa. Lord, hallelujah. Amen. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Pusong busilang ang aking hiling. Yes, Ate Lorna Mahami Harris. Hallelujah. Blessed morning. Salamat sa pusong busilak. Hallelujah na ibinigay sa atin, sa lahat. Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Upang sa'yo ako'y mamuhay
damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Yes, Lord, salamat sa pusong busilak, Panginoon, na sa amin binigay mo, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Salamat sa pagsama mo sa umagang ito sa bawat isa. Pinagkatiwala namin ito ng lubos-lubos sa iyo. Ang gawaing ito, Lord, may kapahayagan ka na magririma sa aming puso. Walang iba ang aming tinataas ngayon. Ikaw lang po, O God, sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos. Hallelujah. Na lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa. Lord, sa pangalan na makapangyarihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, Amen. Nanay, tayo po ay Pag-awit lang yan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Mapagpalang umaga po muli Yes, sa ating good lahat. morning. Lalo na po sa inyo, Lord, na makapangyarihan sa lahat. Mga kasama, blessed morning. Tayo ngayon ay narito pa rin sa aklat ng Levitico. Yes. Nasa chapter 12. At ang baksa natin ngayon ay tuntunin sa paglilinis ng nanganak. So, babae ang tatamaan dito. Yes. Sinabi ni Yahweh kay Moises, 2. Ganito ang sabihin mo sa bayang Israel. Kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, itong araw siyang ituturing na marumi tulad ng panahong siya'y may regla. 3. Pagdating ng ikawalong araw, dapat nang tuliin ang sanggol. 4. 33 araw pa ang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humahawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuaryo hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. 5. Kung babae naman ang kanyang anak, 14 na araw siyang ituturing na marumi, gaya rin ng siya'y may regla. 66 na araw pa siyang maghihintay bago siya ituring na malinis. 6. Kung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya'y maghahandog kay Yahweh, maging lalaki o babae man ang kanyang anak. Magdadala siya sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang tupang 1 taong gulang bilang handog na susunugin at 1 kalapati o bato-bato bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 7. Ihahandog ito ng pari para sa nanganak at ang babae ituturing na malinis. Ganito ang tuntuning dapat sundin ng isang nanganak. 8. Kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa'y ihahandog na susunugin at ang isa na may handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Matapos ihandog ng pari ang mga ito, ituturing ng malinis ang ina. Pagpalain ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Salamat. Thank you po, Nanay. Praise God. Salamat sa Panginoon, no? Good morning din po, no? Good morning po. Sabi ni Ate Karen Cagastian, blessed morning po. Sa maulang umaga, maulan po ba sa inyo? Kayo ba'y apektado ng bagyo ngayon sa inyong lugar? Amen. So, sa Ate Celsi, good morning sa lahat. Sabi din ni Ate Celsi.
No, good morning din po. Amen and amen. Sabi ni Ate Ching Fong, no. Salamat Ate Lorna Mihares. Good morning din po, no. Salamat no sa mga darating at mga nagsa-silent viewer kay Ate Usminda, magsa-silent viewer or darating. No, salamat Ate Lita de la Paz, Levitico chapter 12. Thank you Nanay, sabi ni Ate Lita de la Paz. Thank you din po. To God be the glory. Amen. To God be the glory. So, ngayon po, ready na ba ang ating mga puso ngayon? Amen. Opo, maulan po. Maulan talaga, ano? Sa buong Pilipinas ata to. No, kasi may bagyong Quiapo. So, i-pray yung signal natin na matapos po tayo na hindi mapuputol. Ano po, hindi hina yung signal natin. Blessed day po sa inyong tatlo. Amen. Sabi ni Ate Ching po. Blessed day. Blessed day din po sa inyong lahat na nandiyan at sa mga magwa-watch nito replay. Blessed day, blessed Friday, maulan sa umagang ito, no? So we love you all, no? Salamat and shalom everyone, no? So ngayon po ay atin pong bulay-bulayin kasi karamihan po ini-skip po ito. Si Ate Tita is watching din po, no? Thank you po, taga Sambal, nandun po kami hinahayuan din po namin, no? So salamat sa Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Lord dahil tayo po ay nagkaisa ngayon sa pamulay-bulay. And ito po kasing Levitico, parang hindi ni-skip lang natin noon kasi parang hindi tayo makarelate, ano po. Pero ngayon, mas lalo nating makilala ang Diyos pagbasahin natin chapter to chapter, no? Kaya parang isang journey na ating dapat lakbayin, no? So, sa ating pagbo-devotion, kahapon ay sa 11, no? Sa 11, sa Levitico 11, dito medyo madilim ang langit, sabi ni Ate Lorna Mihares. Amen. So, sa Marikina po ba yan? Ano po, madilim ang langit. So, si Ate Tess Robinyol is watching. Nakita ko din po si Ate Tess. So, hallelujah sa umagang ito. So, minsan itong ating mga pinabulay-bulayan ngayon, yung kahapon ay pagkain na marumi, na hindi kakainin o pagkain na marumi o hindi marumi, mga pagkain na hindi dapat kainin o dapat kainin. Pero ngayon, hindi na natin pinapractice sa panahong ito. So, ang Panginoon, sabi nga po niya, Levitico chapter 11:44, kung atin pong, sabi ko nga, dapat may isa tayong memory verse, bawat na talagang maibigan natin ito. So, sabi niya, siya ang banal, so tayo na naglilingkod sa Kanya ay manitiling banal din po. Pero, hindi na po kaugnayan kung sa ating mga kinakain ngayon. Hindi na po siya makapa-apekto na sa kabanalan. Ibig sabihin, sa lahat ng pumapasok, no, recap lang po to kahapon kasi konti lang po ang ating pamulay-bulayan ngayon. Ang lahat ng pumasok sa ating bibig ay hindi nakakarumi kundi yung mga lumabas kasi ito'y nanggagaling sa puso. Kaya sa buhay na ito, kailangan maging maingat tayo sa sabihin natin. So ngayon po, ano po yung karugtong na naman ngayon, ito po yung tuntunin sa paglilinis ng nanganganak. Noon po, pag nanganganak, kailangan pong may paglilinis, may tuntunin din po doon. No? Grabe po ang mga dinaanan nila nung time po na hindi pa dumating si Jesus, hindi pa dumating sa mundong ito para tayo ay iligtas. No? So, si Ate Tess Robinyol, sabi niya, good morning po, Pastora Bergie, Sis Junmin, at Nanay Mena, at sa lahat. Good morning. Amen. Blessed morning. Aldrin, so yung kaklase ko noon sa KLTS and sa LGFDS, Aldrin Makalalad Pastor. Blessed morning din po, no? Good morning po. Amen. Salamat sa Panginoon. So, ngayon po, ready na ang ating mga puso na isa-isahin o bulay-bulayin, himay-himay natin ito. Sabi po, sa Levitico Kabanata 12, ang karumihan, no, ceremonial, ang uncleanness, no, ay hindi kasalanan. Ito isang physical or na representasyon ng original na kasalanan. Ang nasirang kalikasan ng tao simula na noong pagbagsak nina Adan at Eva, no? So, ang pagdurugo o paglabas ng likido mula sa katawan ay sumisimbolo sa buhay na bahira ng kasalanan kaya na kailangang linisin. Di ba pagka manganak, di ba may mga dugo, di ba? Kaya kailangang linisin. So sa time na 'yon, yan po yung parang ritual din po nila na maglinis yung mga nanganganak. So ang konteksto ng lumang tipan, ito the Old Testament na context, sa ilalim ng batas Mosaiko, ang panganganak ay hindi itinuturing na marumi sa moral.
ito ay isang kaganapan na nagdudulot ng seremonyal na karumihan, no? So, para sa lalaki, ang ina ay tinuturing na marumi sa loob ng 7 araw, no? Bago siya nanganak, no po? So, at paghihintay ng 33 araw para sa kanyang paglilinis, kabuuang 40 araw. Ang sanggol na lalaki ay tutuliin sa 8 araw. So, atong nabasa kanina, no, tutuliin yung sanggol na lalaki na ipinanganak, tutuliin pagkatapos ng 8 araw. Yung mula nung pinanganak siya, tutuliin 8 days pa lang. Si Jesus po, 8 days yan nung tinuli siya din, no? So, dito po ay isa po itong progressive revelation din. Patungkol din po sa buhay ni Jesus. Ano po? So, para sa babae, ang panahon ng karumihan ng paglilinis ay doble. 40 na araw na marumi at 66 na araw na naglilinis, kabuuang 80 araw. Handog sa pagtatapos ng mga araw na ito, kailangang magdala ang ina ng isang kordero bilang handog na susunugin, at ang kalapati o bato-bato bilang handog dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, kung wala po yung kordero, di itong bato-bato o kalapati, kasi mas siya, mas mura lang o madali lang kaysa isang kordero. Ano po yung kordero? Tupa, no? So, ngayong araw na ito, kung ang pamilya ay mahirap, maaaring magdala ng 2 ibon. So, kung mahirap lang yung pamilya, hindi niya afford yung kordero o yung tupa, yun po yung dadalhin nila, yung ibon, 2 ibon. So dito, sabi po nga dito sa context natin binabasa, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki. Ayun po, no, meron po context dito, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi. So, mula sa pagpanganak niya, 7 araw siyang itinuturing na marumi. Dito sa context na ating binabasa. So, sabi nga po, tulad ng panahong siya'y may rigla. So, katulad ng panahon na siya'y may rigla, marumi siya, no? So, ibig sabihin, ganito din po kung manganak. 7 araw din po na, kasi matagal mawala yung dugo, no, pagka nanganak, di ba? At tayo, kung sa mga dumadaan dito na nanganak, no, sa mga nanganganak na, no, so 7 araw na may dugo pa, di ba, na mga lumalabas sa atin. So, yun, tinuturing silang marumi sa time na yun, no, sa time na dito po, sa time ng mga Israelita, sa pangunguna ni Moises. May instruction po ito sa Panginoon kay Moises. Ano po? At ipinababa ni Moises sa mga Israelita. Sabi nga po dito, pagdating ng 8 araw, dapat nang tuliin ang sanggol. So, ano po ang sinasabi dito? Kung lalaki yung anak. Ano po? Kung lalaki yung anak, pagkatapos ng 8 araw, tuliin na po yung sanggol. Ano po? So, kasi ang pagtuli noon ay isang temporary pa din. Ang pagtuli noon ay kasama sa kaligtasan nila. Pero ngayon, this time, no, hindi na po kasama physical na pagtuli. Hindi na po siya nagiging doctrines o ritual ngayon. So, temporary pa din. Ano po? So, sa 33 araw pa ang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. So, 33 days, ibig sabihin, 1 buwan at 3 araw pa bago siya ituring na malinis. No, hindi siya dapat humahawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa sanctuaryo kung hindi, sabi niya dito, at sabi niya dito na dapat pumasok sa sanctuaryo hanggang hindi natapos ang takdang panahon. Ibig sabihin, pag hindi pa dumating yung 33 days, hindi pa siya makapasok doon sa banal na sambahan, no, sanctuaryo, doon sa tabernacle, hindi pa pwede siya makapasok. Kasi 33 days pa siya bago malinis, bago pa siya pumasok. Ganun po ang patakaran. Pag hindi po
No, pag pumasok siya na wala pang 33 days, alam mo na kung ano ang mangyayari. Kasi tingnan mo po si Nadab, tingnan mo po si Abiho, kung hindi sila sumunod sa instruction, patay sila physically. Physically talaga patay sila. So, ganun po yung patakaran ng isang ina din po na nanganganak. No? So, as a context po dito, hindi po ako naggawa ng aking sarili. Sa context lang po natin binabasa at ating inuunawa ito. Ano po? So, 33 araw pa ang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa sanktuaryo hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. So, verse 5. So, kung babae naman ang kanyang anak, 14 na araw siyang ituturing na marumi. No, kung babae. So, kung lalaki, tandaan nyo to. Kung lalaki, 7 araw lang. Pero kung babae, 14 days. No, hindi pala magkatulad. Kung lalaki, 7 days lang. Pero ang babae ay 14 days, dubli kaysa lalaki, no? Kung babae naman ang kanyang anak, 14 na araw siyang ituturing na marumi. Gaya rin nang siya'y may rigla. 66 na araw pa siyang maghihintay bago siya ituturing na malinis. Dubli po. Tingnan nyo po. At nakuha natin na yung punto. Nung binabasa lang, hindi pa natin nakuha yung punto. Pero kung ating hinihimay-himay ngayon, kasi kailangan, kung tayo gusto na maunawaan natin ito, kailangan 10 bisis ating ulit-ulitin na pagbasa para maunawaan natin. Kaya hindi pwede ay ulit-ulit kasi may kapahayagan yan sa puso natin. Amen. Ano? So ngayon, doble. No? Samantala, 7 na ituturing siyang malinis at hindi pa siya at 33 days lang bago siya makapasok sa santuaryo o sa mga makahawak na mga banal na bagay, ng mga sagradong bagay. Pero pag babae ang kanyang anak, doble po, 14 days bago siya ituring na malinis. Amen, sabi ni Ate Lita. 14 days, tapos 66 days pa siya bago makapasok sa sanctuaryo o sa banal na lugar kung saan katagpuin ang presensya ng Diyos. At ano pa, this time, sa time ng mga Israelita ito hindi ngayon. No, so temporary po ito, pero kailangan nating maunawaan ito, no? Kung paano ang Diyos ayaw talaga sa marumi, no? Maruming mga bagay, no? Pero ang Diyos noon, ngayon at magpakawalang hanggan ay talagang hindi nagbabago. Kaya ayaw talaga ng Diyos ng kasalanan. Amen po ba? Kung atin po itong bulay-bulayin, may makuha po tayo. Sa luma na yan, hindi po. Kailangan makilala natin ang Diyos. Pag the moment na magbasa tayo, makilala natin ang katangian ng Diyos, no? So ngayon, 66, ang pagbabae, 66 days bago siya makapasok, ate, no, nanay, no, at sa lahat pong nakanandiyan na nanonood, 66 days bago po siya makapasok sa sanctuaryo o sa banal na lugar, sa tuldang tipanan, sambahan, ano po. So, no, 3 months? 66 days, 3 months. 2 months and 2 months. Oo, 2 months and 6 days. 2 months and 6 days. Doon sa paglalaki, 1 month lang at 3 days. No? So, tingnan nyo to. Bulay-bulayin at, kasi pag bulay-bulay, may magririma sa puso natin eh. No? So, kung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya'y maghahandog kayawi, maging lalaki o babae man, ang anak niya, ang kanyang anak. So, mamaya na siya maghahandog pagtapos na ang paglilinis. Pag lalaki, mas maiksi lang po yung panahon na binibigay para makapagmalinis na po siya. Pero pag babae, mas doble, 2 months, no? So ngayon, pagkatapos niyan, saka na siya makapasok doon sa banal na sambahan, no? Sa sanctuaryo. So sabi nga po niya dito, magdadala siya sa pari sa may pintuan ng tuldang tipanan ng isang tupang 1 taong gulang bilang handog na susunugin at 1 kalapati o bato-bato bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ano po, yun po, no? So, ibig sabihin noon, yung pagpanganganak ay kasalanan. Ano po? Parang ibig sabihin noon,
para malinis po yung mga kasalanan niya, kailangan siyang maghandog pa din pagkatapos niyang manganak. Tingnan niyo po kung ano po yung context, kung ano paano natin unawain ito. Ano po? So, dito natin maunawaan, kasi kung hindi tayo based of context, maaring ma-out of context tayo sa ating mga binabasa. No? So, tingnan niyo po, bulay-bulayin niyo po, hindi tayo lalabas dito muna. No? Tingnan niyo sa observation natin. So, ba't kailangan niya maghandog pagkatapos niya manganak? At 33 days ba, bago siya makapasok sa tipanan o sa tuldang sambahan, pagkatapos lang ng 33 days pag lalaki. Pag babae ay 66 days. At maghandog siya ng kordero o tupa na ito po ay susunugin at meron din pong bato-bato o mga ibong kalapati. No? So, ihandog ito sa pari para sa nanganak. At ang babae ituturing ng malinis. No? Pagkatapos niyang manganak, hindi pa siya matuturing malinis pag hindi siya maghahandog para sa kanyang paglilinis, sa kanyang kasalanan. So, ibig sabihin, ganito po pala sila noon. Ano po? So, temporary po ito hindi na ngayon na maghandog pa. Diba? Wala namang naghahandog. Pero, ganun pa din ang Diyos nating pinaglingkuran o sinasamba sa Diyos po na sinasamba nila. Pero, ang kaibahan, hindi na natin to ginawa. No? Napaka-bless po natin. Talagang napaka-bless natin dahil sa dugo ni Jesus. No? So, sabi nga po dito, na ihandog ito ng pari para sa nanganak at ang babae ituturing na malinis. Ganito ang tuntuning dapat sundin ng isang nanganak. Ayun po, no? Pati sa nanganganak noon, may tuntunin na dapat sundin. Ano po? Amen. So, ito po ay para sa mga babae kasi babae lang naman ang nanganganak. Ano po? So, kung hindi niya kayang maghahandog ng tupa o ng kordero ng tupa, ano po ang ihandog? Kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa'y handog sa nasusunugin at ang isa na may handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Matapos ihandog ng pari ang mga ito, ituturing ng malinis ang ina. Ayon po, no, maiksi pero may laman ang context na ito, ang tema na ito, ng chapter na ito. Bakit po? Kasi, yun po pala, no, talagang magkaiba po ang level ng babae at lalaki noon. Mas tinuturing na mas mahaba ang titiisin ng ina pag babae ang kanyang anak. 'Di ba? 66, no? So, puro babae ang anak ko ngayon. Puro babae, 2 babae na nagkasunod, puro babae. Dito sa mga lalaki, ang anak 33 days lang po. Pagkatapos ituturing makapasok na siya sa tuldang sambahan. At dito po sa mga babae, ano po siya, sa mga babae 14 days bago siya ituring na malinis at mag-wait pa din siya ng 66 days bago siya makapasok at maghandog para sa panganganak. So, ngayong araw na ito, no, ngayon lang natin to nalalaman kasi ako din po, ini-skip ko po yung mga Levitico, hindi ko maintindihan. Pero, sabi ni Lord, wag skip para makilala pa natin siya. So, sa ating pamulay-bulay ngayon, ang ganda po ng kapahayagan ni Lord para sa bawat isa sa atin, lalo na po sa mga babaeng nanganganak. Pero, take note po, hindi na po to ginagawa sa ngayon. No, alamin natin bakit hindi na po. So, dito po, no, hallelujah. So, atin pong basahin ang pagpaliwanag ng mga born-again Christian o sa ating mga Kristiyano na po. Ano po? So, para sa mga Christian o Kristiyano o mga pinanganak muli sa Espiritu, tinanggap na natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, para sa atin, ang nananampalataya sa Panginoon, ang kabanatang ito ay malalim na kahulugan. Kahulugan patungkol sa kabanalan ng Diyos, sa biyaya at sa pagkumplito, fulfillment ni Jesus, no? So, thank you, Lord, kasi kami mga babae pala ay mayroon po kami paghandog pagkatapos manganak, pero ngayon hindi na namin ginagawa. So, tayo mga babae, karamihan sa mga audience ay babae, karamihan sa mga viewers ay babae din. So, magpasalamat po tayo ngayon. Sino po ang, no, dahil sa dugo ni Jesus, hindi na natin ito ginagawa. No? So, sabi dito, nangangailangan ng paglilinis. Ang pagsilang ay nagpapakita na tayo ay pinanganak sa kasalanan.
orihinal na kasalanan. Ipinaalala nito sa atin na ang bawat taong isinilang sa mundong ito, gaano man ito kasariwa at kaganda, ay nangangailangan ng paglilinis at pagliligtas. Amen. Ano po? No, kung ating Yes. kailangan natin talaga gaano man kaganda, gaano man kayaman, kailangan talaga silang makatanggap sa Panginoon. Amen. Bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas at ipinanganak muli sa Espiritu. Amen. Dahil wala pong hindi po pwede maghari, ang kingdom of God hindi po pwede manahan sa ating puso kung tayo po ay hindi talaga ina-acknowledge ang Panginoong si Jesus, ating Panginoon bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas, at ipinanganak tayo muli. Hindi po, no, as progressive revelation, Yes. ito, hindi po, bakit ba sabi nga po ng Bible, no, sa John, nagtanong doon si Nicodemo na pwede bang ipanganak muli? So, ibig sabihin, papasok ako uli sa tiyan ng aking nanay. Imposible po yun. Kaya po, no, dito po, Dramatic expression. ngayon po, Yes, sa Lord. progressive revelation. Ah, Bakit po? progressive. Dahil sa mga pinanganak tayo muli. No? Dahil kung pinanganak tayo muli biological, mayroon pa tayong namana na kasalanan sa ating mga ninuno na si Adan at si Eva dahil sa disobedience nila, na pahiwalay tayo sa Diyos. Ang nagpabalik lang po dito ay ang Panginoon na si Jesus, ang anak. Kaya pinadala siya. So ngayon po, kung hindi tayo tatanggap sa Panginoon, walang kaligtasan po doon. Bakit po? Sabi nga po ng John 3:18, basahin mo nga ng John 3:18, ate. No, so Juan, so John 3:16, 17, 3:18, sa John 3:18, Juan 3:18 na kung hindi natin kilalanin. No, so tingnan natin ngayon ang context diyan sa John 3:18. So ngayong araw na ito, tayo po'y tinuturuan. Hindi na po ito ginagawa, no? Wala pong gumagawa na dito na marumi ka pa kasi kapanganak mo lang. Walang magsasabi ng ganon. Pero noon po pala, ito po ay ritual nila. Bilang sila ay wala pa po si Jesus that time. No? So, dito sa panahon ng Israelita, wala pa po si Jesus that time. So, yun po yung kaya progressive revelation is about Jesus pa din ito. Ano po? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa kaligtasan pa din. No? So, basahin natin ate John 3:18. Hallelujah. John 3:18 verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Mm-mm. Ngunit Ang hindi. hindi na hinatulan ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, ayan. Ayan, basahin natin uli. Sabi po dito, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Hindi hinahatulan. So, ngunit, hinahatulan na. No? Hinahatulan na, past tense. Ngunit, hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, sabi nga po niya dito, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. No? So, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag ang mga ginagawa niya at ay pagsunod sa Diyos. No? So, ngayong araw na ito, kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas, hindi tayo kasama dito sa mga ganitong mga paghatol. Yes. No? So, hindi na to umiipik sa atin bilang tayo ay mga born again Christian o mga pinanganak muli na ang kaharian ng Diyos ay nasa sa ating puso na mayroon nang naghahari. Hindi na tayo para hindi natin saklaw sa mga ritual, sa mga batas na ito. Kasi, yes, luma na po ito, pero ibig sabihin, tapos na po temporary dahil sa pagdating ni Jesus.
At lahat ng mga batas na mga paruming pagkain at hindi kakainin, makakain na natin. At lalo na dito sa panganganak, na tinuturing po palang marumi ang panganganak. Kung babae ay 7 days, kung lalaki ay 14, kung lalaki ay 7 days, at tutuliin pagka 8 days na yung lalaking anak ay tutuliin na. Pag babae, 14 days. 14 days ang bago siya ituturing na malinis, at 66 days pa siya bago makapasok sa sanctuaryo para maghandog. So, dito sa ating pamulay-bulay, ano po ang makukuha natin dito? Ang Diyos ay stricto sa kasalanan, sa kalinisan talaga. No, kalinisan. At thank you kay Jesus dahil nilinis na niya lahat ito. Kung tanggapin natin si Jesus sa puso po natin, buong puso na pagtanggap, hindi na po wala na pong guilt dito, no? Hindi na natin to ginagawa. Ngayon, so, nung sabi ko nga, ini-skip ko lang tong Levitico eh. Hindi, noon talaga, pag babasahin ko yan, noon pa to eh. Pero ngayon, makikita mo kung paano ang Diyos gusto sa kabanalan talaga. Yes, Ano po, so, amen. Hallelujah sa sinasabi dito, no, pangangailangan sa paglilinis. Ang sabi dito sa ating babasahin na nire-research ko din, pangangailangan sa paglilinis, ang pagsilang ay pagpapakita na tayo ipinanganak sa kasalanan. Orihinal na kasalanan, ipinaalala nito sa atin na ang bawat taong isinilang sa mundong ito, gaano man ito kasariwa at kaganda, ay nangangailangan ng paglilinis at pagliligtas. At sino lang ang makagawa nito? Si Jesus. Yes. Kailangan po Yes. talaga nating tanggapin ang Panginoon. Yes, Bilang Lord. Panginoon, Hari at Tagapagligtas, Amen. invite natin sa puso natin. Amen. Kailangan nating i-share ang Jesus agenda. Amen. The Jesus agenda, the preaching is about the kingdom of kingdom God, of God. the preaching of Jesus. And the prayer is about the kingdom of God. Kingdom of God. Mhm. The priority, Matthew 6:33, Kingdom of God. is about the kingdom of God, which is Jesus. And the parable of Jesus, Kingdom kingdom of God, na sabi niya, ang kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, sa parable na yun, ang kaharian ng Diyos, nandito po, no? So, isi-share natin lagi, dala-dala namin to lagi, kasi, bakit po, dala-dala namin to lagi? Pag may makasalamuha kami, na hindi pa sila nakatanggap kay Jesus, sinishare namin at pinatanggap Yes, namin sa Lord. Panginoon, no? So, parable of Jesus, like daw sa isang isang kayamanan na nahukay ng isang tao, na binalik niya dinambunan niya uli at binintan niya ang kanyang mga ari-arian at binili niya ang kayamanan na yun. Ganun po kahalaga yung kingdom of God. At ano po yung verse na dito, no? So i-share natin to, maganda to, no? Kung i-share natin to sa ating mga, sabi po diyan, no? Matthew 13:44, no? The parable of Jesus about the kingdom of God, and the purpose of Jesus is about the kingdom of God. Kingdom of God. Yes, Luke Lord. 4:43. Purpose, pumunta siya dito para sa purpose na ito, para i-share niya ang kaharian ng Diyos. Sa mga pinagharian na po ng Diyos, o nandito na po ang kaharian ng Diyos sa ating mga puso, hindi na tayo saklaw sa batas na ito, sa mga paglilinis na ito, sa mga pagkain kahapon. So hindi na tayo saklaw diyan, kasi alam natin may isang naghandog na sa kalinisan. Only Jesus, na binabanal. Na binabanal na tayo dahil sa kay Jesus. Ano po? So, kung ang taong binabanal na ni Lord, magpamanatili pa ba tayo sa kasalanan? Hindi na po. Hindi yan rason na, si Jesus na naman, si Jesus nagbayad na, pwede na tayong gumawa ng kasalanan. Hindi. Mas lalo pa tayong mag-ingat. Kasi dala-dala natin ang pangalan ni Jesus. For His name's sake. Hindi sa atin. Sabi nga po, no, sa Psalms 23 verse 3, na tayo niligtas niya para sa kanyang pangalan. For His name's sake, no? He restores my soul. He leads us to the path of righteousness for His name's sake, para sa pangalan niya. Kaya ayaw ni Lord na mapahiya yung pangalan niya sa buhay natin. Only Jesus. Thank you po, Ate Lita. Yes, only Jesus lang po. No? Ito po yung 5P, no? Ay share natin, no? 5P. The preaching of Jesus is about the kingdom of God. No? Pangalawa, the prayer of Jesus, mapaamin ang kaharian mo, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para nang sa langit. No? At sa 3, priority.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganito po yun sa CLGF, no? Kung sa CLGF tayo nabilong, no? Kasi iba-iba namang paraan sa bawat churches, no? Sa CLGF nag-practice po dito sa atin ng Jesus agenda. The 5 P's is about the kingdom of God. Sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God. Priority talaga yung kingdom ni Lord. At sa parable niya ay itong Mateo 13:44 is about Jesus din po. No, sa purpose niya is about pa din sa kingdom of God na pumunta siya, sabi niya, but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. Ano po? Luke chapter 4:43. So, kung maunawaan natin to, pinakasimple eh. Hindi po relihiyon, mga kapatid. Hindi po about ritual, mga kapatid, about sa kaharian ng Diyos. Napakasimple, at kung atin po itong unawain, ating pamulay-bulayin, nga po, no, hindi na tayo saklaw, pero makita po natin na ang Diyos po, talagang napaka-stricto sa kasalanan. No? Ang Diyos po na bakit po ganito po yung nangyayari na yung mga anak pala ay ngayon ko pa lang din to nabasa talaga kasi pag binasa ko to noon naman talaga tayo nag-devotion, binasa ko to, hindi ko nakita ang context na ganito po pala, ngayon ko lang nakikita. Salamat sa Panginoon at tayo po ay nililiwanagan ni Lord na ayaw talaga ni Lord ng kasalanan at karumihan. No, amen. Sabi ni Ate Tess Robinho, ayaw talaga niya. Hindi po pwede, hindi po rason na nasa Panginoon na tayo. Ay, giniligtas na ako, bayad na ako kahit na gumawa akong kasalanan. Bayad na ako, hindi po. Pinaplano mo na yan. No, hindi po pwedeng ganon. Nung nalaman natin, nasumpungan natin ang Panginoon, syempre, si Lord ang mapapahiya sa buhay natin pag sinasabi natin Christian tayo pero nanatili tayo sa kasalanan. So, ayaw niya na ang Panginoon ba noon, ngayon at magpakailanman ay nagbabago? Walang Hindi. pagbabago. Ang nagbabago lang po yung mga ritual. Yes. Ang nagbabago lang po, hindi na po natin ginagawa yung ritual nila. Pero ang Panginoon, ayaw talaga sa kasalanan. Ayaw Amen. talaga sa karumihan. Yes. Doon po natin nakilala ang Diyos ngayon. Katangian Amen. ng Diyos. Yes. So, kaya nga po kung gumawa tayo ng kasalanan, magigilty na po tayo pag tayo pinagharian na po ng Panginoon. Amen. Kasi maririnig natin ang tinig ng Holy Spirit na lagi tayong sinasaway, nire-rebuke na po tayo sa kasalanan. No, kung tayo po ay pinagharian na talaga ng Panginoon, hindi na tayo parang hindi na tayo maging payapa kung nasa kasalanan pa tayo, magigilty ka lagi. Yes. No? So, pero kung wala ka sa kasalanan lang, namuhay ka na, sumunod ka na, obedience ka na sa Panginoon, parang ang gaan-gaan ng pamumuhay mo everyday. Amen. No? So, may kasayahan. Ano po? Amen. So, ngayon, sabi Full po, of joy. sabi dito, ang pagpakumbaba ni Jesus. Ang Lucas chapter 2, verse 22 to 24. Ate, basahin natin. Luka, dinala ni Jesus sa templo. Verse 22. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya Apo. ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises. Pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Yung 8 days na, no? Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Verse 24. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad na kautusan ng Panginoon. Magkaparis ang ibong bato-bato o Ayun. kaya'y dalawang inakay na kalapate. Ayun, no po. Sila Mary nga, no? Si Mary, si Joseph, nung nag-8 days si Jesus, pinatuli nila, dinala nila sa templo at naghandog din po sila. No, ganun din po yung ginagawa nila. No po, so dito, makita natin nagpapakumbaba si Jesus. Kasi bakit po nagpapakumbaba? Kasi sinunod pa din niya yung kung ano ang utos. Bakit po nung time na yon hindi pa siya nag-alay, maliit pa po siya, kapanganak lang, hindi pa ninalay ang dugo, kaya kailangan niyang gawin iyon.
Di ba, si Jesus ay sumunod nga po eh. Pero sabi nga po niya dito, Luke chapter 2, verse 22 to 24, thank you po Ate John Min and glory to God, sabi po, nang bagong tipad ay nagsasabi na nang isilang si Jesus, nagpunta si Maria sa templo upang maghandog ng 2 ibon, alinsunod sa Levitico 12. No? Itinuturo ng mga pastor na ito ay patunay na si Jesus ay pinapanganak sa isang mahirap na pamilya. Kasi ang kanyang inihandog lang ay 2, di ba tingnan mo, 2 kalapati, hindi siya pinanganak sa talagang, oo, 2 ibon lang ang inihandog. Kasi patunay na hindi siya maka-afford ng tupa. Maliit pa. Oo. Maliit pa ang inihandog. Opo, sabi na nagpapasakop. Sabi nga po dito ay patunay na si Jesus ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya at nagpapasakop sa kanyang sarili sa kautusan para sa atin. Amen. No, grabe no. Parang ngayon talagang naunawaan na natin ito. Hindi siya nagmamataas kahit anak siya ng Diyos. Kahit na Diyos siya, pero hindi niya inano na doon siya nanggagaling. Talagang ang kanyang inihandog ay ibon lang. Ibon lang inihandog ni Mary kasi walang ka-afford noon. Batang bata pang ibon. Opo, so ang katuparan kay Jesus, hindi na siya sumusunod sa mga ritual sa paglilinis ng Levitico. Ang dugo ng mga hayop ay pansamantala lamang. Ngunit si Jesus ay naging sakdal na handog para sa kasalanan. Amen. Ayan, para maunawaan natin na bakit hindi na natin Yes. 'to ginagawa ngayon. I love Jesus. Ano, di ba? No, so grabe Yes, po kung pag Lord. nanganak tayo pag wala pa si Jesus. Amen, no. Mga babae nung nanganak tayo, nako, iisipin pa tayong marumi, kung hindi pa tayo makapasok sa sanctuaryo pag wala pang 33 days kung lalaki. And kung babae, mas mahaba. So, kung nung time na ito, kung hindi pa si Jesus, wala pa si Jesus nag-alay ng dugo, paano kaya sa akin? 66 days ako, 66 days kasi 2 babaeng magkasunod. Sila Ate John Min, wala silang mga anak. Si Nanay Mina at si Ate John Min, wala silang anak na babae. Ano? So 33 days lang ang hirap nila na bago makapasok doon. So grabe po. Ngayon, naunawaan natin ito na talagang thank you, Jesus. Hindi na namin ginagawang mga babae itong nanganganak kami. So, may nakuha kayo ngayon? Ang dami, so, hallelujah. Panganak ng babae. No, so, Pastora Cherry Gabino, hello po, amen, sabi po, amen, sabi ni Ate Tita, amen, sabi ni Ate Lita de la Paz, amen. So, sabi niya, amen. Totoo po, hindi na tayo dapat, sabi nga, babalik pa sa buhay na madilim. Madilim. Amen. Hallelujah. Sa Salamat kaliwanagan na Panginoon. tayo. Amen. Tama po. Araw-gabi, maliwanag. Oo. So, ang katuparan kay Jesus, sabi niya dito, hindi na tayo sumusunod sa mga ritual na paglilinis sa Levitico. Ang dugo ng mga hayop ay pansamantala lamang. So, ngunit si Jesus ay naging sakdal na handog para sa kasalanan. Ayon sa Hebreo, chapter 10, verse 19 to 22, basahin natin yan ate. Dahil sa dugo ni Jesus, tayo ay may kumpiyansa. Kumpiyansa na lumapit sa Diyos. No? Malinis at ganap na banal, hindi na pisikal na karumihan ang tinitignan ng Diyos. Noon, pisikal na karumihan, panganganak, pagdurog, yung nagdugo, yung niriridla, physical po yan lahat. Pero ngayon, hindi na po physical na rumihan. No? Sabi po, Hebreo 10:19 to 22. No, nabasa na din natin noon pero gusto nating ulit-ulitin. Sabi nga po, hindi na physical na panganganak. Ang sabi niya, ngayon, anak sa karumihan ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang kalinisan ng ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. So, ang dapat natin yung ipalinis ngayon talaga, puso, kasi dito po mananahan ng Panginoon. So, hindi na physical, spiritual na, napakipagrelasyon sa Panginoon, hindi na sa physical. Kasi, nananahan na po ang Diyos sa puso natin dahil po, ang Panginoon, dahil po, yung dahilan? Dahil sa dugo ni Jesus. Wala nang iba pong rason dito.
So sa ating buhay ngayon, naunawaan po ba natin ito? Malinis na po tayo. Amen. Sa physical Amen. natin, malinis na po tayo. Physical na mga pagkain, nilinis na po yan. Pero ano lang dapat nating linisin ngayon? Ang ating mga Puso. kasalanan. Pagsisisi. Pagsisisi, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi na tayo. Sabi nga ng Mateo, nung preaching ni Lord, ni Jesus, Mateo chapter 4 ba yun? Verse 17. Ito po. Ano po? So, gusto ko talagang i-share ito para maunawaan natin lahat. At na hindi po relihiyon po ang ating sinishare dito ay kaharian ng Diyos. Ano po? So, sabi nga po ng ng preaching, ng P, number 1, preaching. The preaching of Jesus is about the kingdom of God. Magsisi na. Magsisi. At tanggapin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Diyon po yung makapagpalinis sa atin. Yung pagtanggap sa Panginoon at magsisihan ng ating mga kasalanan. Genuine repentance. So, basahin po natin yung Hebrew 9, and then verse 19 to 22. Lumapit tayo sa Diyos. Hebreo 10:19. Kaya nga, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok sa dakong kabanal-banalan Amen. dahil sa dugo ni Jesus. Amen. Hallelujah. Verse 20. Thank you, Lord. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang nakalalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Amen. Verse 21, tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambayanan ng Diyos. Verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at Ayun. may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit Amen. tayong may malinis na budhi, Amen. sapagkat malinis na ang ating puso Yes. at hinugasan na ng dalisay na tubig ang Yes. ating mga katawan. Amen. Salamat sa Panginoon, Ngayong araw na ito, Amen. thank you po, Ate Junmin. So ngayong araw na ito tayo po talaga ay kailangan talaga ng malinis na puso. Yun po, hindi na po physical. Noon po, physical na kalinisan. Bago makapalapit pa yung nanganak sa sanctuaryo, sa tuldang tipanan, nakatagpuin po yung presensya ng Diyos doon. 33 days pa sa mga lalaki ang anak. Pag sa mga babae, 66 days pa. Pero tayo ngayon, hindi na po kailangan ng ritual na ganon. Kundi, malaya na po tayo makapasok dahil sino po? May nagbayad na. Dugo ni Jesus. Diba nung namatay si Jesus na punit na po yung tabing ng templo. Tabing ng dakong kabanal-banalan. Yes, Lord. Yung the holy of the holiest place na Yes, yung makapasok ay pinakapunong pari. Ngayon po ang pinaka-highest place natin. Ngayon ay ang Panginoon na po. Si Jesus na po. Wala na pong iba. Siya ay naghandog para sa kasalanan lang ng tao. Hindi sa kasalanan niya kasi wala naman siyang kasalanan. Ikaibahan sa mga pari noon na naghandog sila ng kasalanan din sa kanila. At iba pa yung kasalanan sa mga highest praise noon, sa mga kasalanan nila, sa mga kasalanan ng mga tao. Iba ang handog doon. So ngayon po, we pray, we declare na naunawaan natin ito na kailangan talaga natin si Jesus. At the moment na tayo namulay-bulay, mas naliwanagan tayo. At kami din, pati ako po, kasi naging interesado po ako ng marami tayong namulay-bulay, mas na-in love tayo sa salita ng Diyos. At nung itong chapter to chapter nating pamulay-bulay, nakakatulong sa araw-araw natin na pamumuhay. Amen. Na naunawaan natin, ayaw talaga ni Lord ng karumihan. Noon karumihan physically, pero ngayon spiritually na karumihan. Yung ating mga kaluluwa. Po? So kailangan si Jesus po ang ating
high priest. Opo, Yes. tama po Ate Lita de la Paz. Amen. So Ate Tess Rabinyol, amen. Salamat po no. So sabi niya na busilak na puso at pusong dalisay. Dalisay. Amen. Sabi ni Ate Lita de la Paz. Bless. So ngayong araw na ito marami pong itinuturo sa atin. At naunawaan ko kahapon hindi natin maunawaan ito kagabi nagbasa na si nanay. Pero ngayon naunawaan natin ng mas malinaw. Thank you, Amen. Holy Spirit talaga. Thank you, Lord. Yes, Lord. Glory to God. Sabi nito, ang konsepto ng sa atin, no, sabi dito, dahil sa dugo ni Jesus, tayo ay may kumpiyansa na lumapit sa Diyos, malinis at ganap na banal, hindi na pisikal na karumihan ang tinitignan ng Diyos, kundi ang kalinisan ng ating puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Amen. So dito ang konsepto sa atin ng mga Kristiyano sa atin, sabi po, kailangan nating ipanganak na muli, ano? Yes. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, yun po yung talagang concept natin. At ng salita ng Diyos. Dahil ang ating unang kapanganakan ay nagdadala sa atin ng makasalanang sanlibutan. Ang pisikal na katawan ay nagmumula sa laman. Ngunit ang espiritu ay nabubuhay sa pamamagitan ng muling pagpanganak kay Kristo. No? Iyon po yung ating binabulay-bulayan, John chapter 3, verse 3 to 7. Yung si Nicodemo ay nagtanong, no? So basahin nga natin ate para maunawaan natin sa Juan chapter 3, verse 3 to 7. So, basahin mong malakas para maunawaan. 3 to 7? Apo. Si Jesus at si Nicodemo. Verse 3, 3 chapter 3, 1, dito. Verse 3. 3 Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Yes. Tapos, hanggang ano yan? Hanggang 7 po. Hanggang 7. Paanong ipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupuna ng kanyang ina para muling ipanganak ng tao? Tanong ni Nicodemo. Verse 9. Sumagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipinasok sa pamamagitan ng tubig, ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 6. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Verse 7. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Amen. So, no? So, ang ipinanganak, kailangan natin tanggapin talaga si Jesus bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas. Kasi yun lang po ang nakapagpalinis sa ating buong sangkatauhan bilang tao. Kasi nung ipinanganak tayo sa laman, na mana natin yung disobedience ng ating mga magulang, si Adan at si Eva, need natin na kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas para po, pag ma-invite natin siya, maghahari na po siya, kaharian ng Diyos. Hindi po ito about religion. So sa ating buhay, paano tayo makapagkaroon ng relationship sa Panginoon? Through pag-invite o pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas, at nananahan na po ang kaharian ng Diyos sa puso natin, at ang may isang naghahari nito, ang Panginoong Isus o si Jesus. Under na tayo sa Kanyang pamamahala. So sa buhay na ito, we pray na naunawaan natin na noon talaga, ganun po yung ritual na ginagawa, pero dahil sa dugo ni Jesus, tayo po ay nalinis, nagiging banal, dahil tinanggap natin siya bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas, na nampalataya tayo sa Kanya. Hindi to sa gawa doon, tinitignan yung mga gawa, paano linisin, physically. Pero ngayon, spiritually na paglilinis,
spiritual na pakipag-ugnayan natin sa Panginoon. Kaya nga dalawa pong klase, no? Kung nanahan tayo sa spirit, no, o tayo ba po ay makalaman. No, dalawa po 'yan. Makasanlibutan, pag makalaman, makasanlibutan pa 'yon. At 'yun po yung ating katawan na ito ay corruptible body, at ang spirit po, ito po yung nakipag-connect sa Panginoon. Kaya kung pinanganak tayo muli bilang sa espiritu, tayo po ay nananahan na kasama ang Diyos. Nasa puso po natin siya, nananahan, naghari. So, malaman po ang isang taong pinagharian ng Diyos, ang katangian niya ay maging mamana na po niya sa Panginoon. So, ibig sabihin, kakaiba talaga pag tayo po ay pinanganak na muli. Ibig sabihin, pinagharian na po tayo ng Diyos, tinanggap na po natin si Jesus dito. May kumpiyansa tayo, namuhay tayo sa kabanalan dahil hindi sa ating sariling gawa, sa pananampalataya natin sa Panginoon. At syempre, susunod na po yung mabuting gawa. Kasi nga po, kakunbi ka na lagi, Lord, bawal na, ano na pala ito, ganito. So, may pagbabago talaga ang ating buhay. Lalo na sa araw-araw nating pamulay-bulay, lalo nating makilala ang Panginoon, ito po ang ating spiritual food. Spiritual food, kung kakain man ang ating physical, kakain din ang ating spirit, no? Kung flesh and spirit po tayo. So, ngayon po, ang ating pinapakain ay ang ating spirit, no? So, sa ating pamulay-bulay, mas lalong tataba ang ating pakipagrelasyon sa Panginoon, tumataba ang ating mga kaluluwa sa Panginoon. So, tayo po ay talagang maraming natutunan sa ngayon. And glory to God. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay talagang noon, parang wala lang to. Ini-skip lang natin. Pero kung atin po palang bulay-bulayin, may makukuha po pala tayo. Ito po pala ay progressive revelation about Jesus pa rin. No? So, paglilinis, hindi na natin ginagawa sa mga babae. Bakit? May isang naghandog na, may isang handog na lang para sa lahat. At ito po ay si Jesus. May handog para sa ating kasalanan, ang laman niya, ang dugo niya, lahat ito. So, tayo po ba ay mamumuhay pa din na may sakit, may karamdaman? Sabihin lang natin, pinagaling na tayo ng Diyos. Pinagaling na tayo ng Diyos, gagamitin tayo ng Panginoon, no? Sa dapat may pananampalataya tayo. At ano man ang sinasambit ng ating bibig, yun po yung mangyayari sa atin. Ano po? So, dapat, kailangang may confidence tayo na through Jesus, tayo ay pinagaling na sa mga latay niya. Amen. At sa pamagitan din ng dugo niya, tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Amen. At tayo ay namumuhay base sa authority, the final authority ni Jesus, the final authority sa ating mga Kristiyano ay the Word of God. And yes, may nakukuha tayo dito, may mai-apply tayo. Temporary po ito sa panahon ng mga Israelita, Levitico, sa Book of Levitico, na dito ay pinapaliwanag kung paano sila magsiserve sa Panginoon. Pero ngayon, mayroon tayong nakuha. Ang Diyos ay Diyos ng kabanalan talaga. Ayaw ni Lord ng karumihan, kaya mamuhay po tayo na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Pwede naman tayong magbanal-banalan lang sa mga tao, magpapait-baitan lang, pero nakikita ni Lord ang ating mga puso. Kaya kailangan sa ating buhay, kailangan bantayan ang bawat lumabas sa ating bibig, ang mga dapat naramdaman sa ating puso. Dapat mayroon nating pagpatawad sa ating mga nakakasala sa atin, kasi hindi na po nakabase sa physical ngayon. Noon sa physical, but ngayon nakabase sa ating spiritual na pamumuhay, sa ating puso. Nakabase kasi ito'y tahanan ng Diyos. So sa ating buhay ngayon, huwag nating sayangin ang bawat minuto, bawat oras ng ating buhay sa mga bagay, mga salita, wala lang kabaluhan, no? Kailangang mamuhay tayo na dito sa mundo pa lang, nag-practice na tayo na nasa langit na tayo. Hindi yung, hindi pa natin alam kung malangit ba ako ngayon kasi nandito ba ako. Hindi po ganun. Dito pa lang, dapat i-practice na natin ang pamumuhay na kasama ang Diyos through sa ating pamulay-bulay sa salita niya. No? Through sa pag-unawa, based on context na ating binabasa, kung paano ito may apply sa ating sarili na yon bilang mga pinagharian na ng Diyos o bilang mga nasa kay Kristo na. If anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. The old has gone and the new has come. Ibig sabihin, Lord. temporary yung mga lahat ng yon, pero 2 Corinthians 5:17, pero kailangang mamumuhay tayo
nakakasama si Jesus, paano natin mamumuhay kung maipakita sa mga tao, mag-manifest si Jesus kung namumuhay pa tayo na ganun pa din ang mga salita, ganun pa din ang mga ugali, ganun pa din ang mga pagkilos. So, hindi na makikita si Jesus. Paano tayo maging image bearer ng Panginoon? No? The more na maraming manahimik muna tayo, the more na mamulay-bulay muna tayo, the more na maririnig natin siya. So, sa ating buhay ngayon, thank you, sabi ni Ate Lita, amen. So, ngayong araw na ito, tayo tinuturuan, mamuhay sa kabanalan pa din. No? Bakit po? Kasi may mga nagtuturo na din na once na ma-save, always save kahit gumawa ng kasalanan. Huwag na tayo doong sumusunod sa mga ganon. Bakit po? Kasi nga po, ayaw ni Lord ng karumihan. Ayaw ni Lord ng karumihan. Kahit noon pa, ngayon, at magpakailanman. So, yun po yung permanent na ugali ng Diyos. Sa pagtakatangian ng Diyos, permanent po yan. Pag ang tao, pabago-bago, mga ritual, pabago-bago, mga taong gagamitin, kasi mamamatay naman ang tao, iba't iba naman ang gagamitin. Wala na si Moises, wala na yung mga dati sila David, wala na. No? Si Paul, wala na. Tayo yung bagong Paul. Tayo yung mga bagong Moises ngayon. Tayo yung mga bagong Aaron ngayon. No? So, Yeah. we pray na naunawaan natin ito. Ang permanent ang Diyos. Ang katangian ng Diyos. Walang pagbabago. Kung ayaw ng Diyos ng karumihan noon, ayaw din niya ngayon. At bakit po tayo magpanatili sa kasalanan? Bakit pa sabihin natin na wala na yan. Kasi nasa grace na po tayo, pwede na po tayong magkakasala. Hindi. Mas lalo pang hindi. Kasi tatahanan na po tayo ng Diyos, no? So ngayon na naunawaan ko to, mas lalo akong binabantayan ko po lahat ng aking sasabihin, lahat ng aking iisipin at gagawin. Bakit po? Sabi nga po ni Paul na baka pagdating ng araw, siya na nagtuturo, siya po yung maano. So di ba ibig sabihin nun, spiritually, physically, tinitingnan tayo, no? So salamat sa Panginoon. Ang kalinisan sa puso ay magmanifest din po sa kalinisan sa labas, no? Amen. Salamat sa Panginoon sa bawat isa. Ano, pray na mayroon pa tayong maidagdag ngayon. Kaya Nanay Mina, ano po yung sa pagbabasa mo, ano po yung panibagong nalalaman mo ngayon. Amen. Alam nyo, napakarami talaga eh. Napakarami talaga. Ang tanong ko sa sarili ko, Lord, at sinasabi ko, napakabuti niyo po, Lord. Kung ako ay isinilang noon pa, Diyos ko, Lord, magagawa ko po ba ang mga yan? Kaya yan po ang pagpapatotoo niyo talaga sa buhay ko. Huli ako ng isilang kaysa sa kanila. Opo. Dahil ayaw nila. Alam niyo, Lord, na hindi ko kayang magawa yon. Kaya ako ay huli ninyo. Ipinagkaloob at bigyan ng buhay. Kaya, Ama, nawa po ako ay talagang makasunod sa lahat ng mga ginawa ni Kristo. At si Kristo ay lagi kong masundan. At yan ay dahil sa inyong pagmamahal. Kung wala kayo, Lord, paano kami? Kung wala kayo, paano nagkaroon ng Kristo na siyang magliligtas sa amin? Amen. Kaya Lord, maraming salamat. At sa paghingi namin, pagbibigay ng pagpapasalamat na yan, lalo niyo pong pakalalimin pa. At itong aming ginagawa na ito, na devotional prayer, talaga pong kay Pastora man ay hindi ko pinapakialaman ang Levitico na yan. At talaga nga ngayon ko rin po, Pero parang ayaw natin magbasa ng Leviticus. ayaw nga ngayon ko rin po naliwanagan ng lahat. Pala nasa Levitico, ang tunay ninyong pagmamahal sa amin. Amen. Sinabi ko po yan dahil kung hindi ninyo kami mahal, hindi nyo kami aalagaan na pangaralan. At hindi At binigay si liwanagin, Jesus. at liwanagin sa tulad ng ginawa ninyo na kami ay minahal ninyo ng lubusan at Ikaw yung hindi nyo kami pinabayaan ng kaisa-isa ninyong anak. Biro nyo, kaisa-isa ninyong anak. Siya ang tumubo sa lahat-lahat para kami ay muling maging karapat-dapat sa inyo. Kaya Lord, lalo niyo pa pong paglalimin ang aking mithi na kayo ay lubusan pang makilala. At sapagkat ang Levitico po pala, ito pala ang puro advice, puro reminders. Kaya Ama, sa dami ng mga reminders na yan, ako po ay nagpapasalamat at umaasa
na talagang ang pananalig at pananampalataya sa inyong kaisa-isang anak na ibinigay niyo sa amin ay lalo niyo pong paglalimin. At salamat po, lalo niyo pong gawin na makasunod ako sa inyo para tunay na ako ay magkaroon ng malinis na puso at maging karapat-dapat sa pagtanggap niyo sa akin bilang inyong anak. Salamat po, dakila naming Ama. Talaga pong kayo napakadakila, hindi masusukat, walang makakasukat. Dahil ang pagmamahal nyo sa amin talaga ay sukdulan, Amen. agape or unconditional love. Yes. Kaya salamat po na huli akong ipanganak sapagkat yung mga ritual na yun hindi ko po kaya. Napakabait po ninyo. Kaya salamat po Panginoon, salamat po sa inyong kadakilaan at pagmamahal sa amin na walang katumbas. Salamat po at lalo po ninyong palalimin ang aming pananalig at pananampalataya at magawa namin ang aming puso ay pusong busila. Ayon, talaga ginawa nyo kami na kawangis nyo. Kaya bilang kawangis, magawa po namin ang lahat ng ninanais nyo para sa amin. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus and for your name's sake. Thank you, Lord. Glory to God. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat po, Nanay Mina. Kagalakang walang humpay sa inyo Amen. lang matatagpuan. Yes. Amen. Thank you, Jesus, dahil talagang napakamahal mo ang mga tao, dahil ikaw po ay nagkatawang tao at tinubos mo kami, yung dugo mo Yes. talaga. Kung naunawaan po ng mga bawat tao yung mensahe sa cross, talagang napakalaki po talaga na nagawa sa mga tao para kami ay maligtas, kaya kami ay Amen. hindi na gumagawa ng mga ritual na ito, ng mga pag-aalay, ng dugo, ng mga itong kordiro, itong bato-bato, mga kalapati. Wala na po yun. So, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. No? So, hallelujah. At ikaw din po, Ate Junmin, ano po yung naunawaan mo sa ating mga pagbasa ngayon? Ano pong naunawaan mo about Jesus? About sa ating Panginoon? At paano po ito nagririma sa puso mo? Hallelujah! Ang nagririma sa puso ko ay ang pagmamahal kay Jesus. Mm. Dapat natin isa puso ang kanyang pagtubo sa atin. Dito nga sa panganganak na hindi na natin naranasan, ay ako talagang napakadami ng anak. Wala pa 15 minutes, lumabas na. Pero maglilinis ka pa pagka Oo, nandun tayo ngayon. Saan mga anak ko, maglilinis pa ng 2 buwan at 3 araw. Eh, lalaki naman ang anak mo. Ay, ano pala, ang lalaki kasi, yung babae kasi 2 buwan. Oo. Yung lalaki 7 days lang. Saka ano, Di, Ay, 33 days. 33 days. Mahigit lang 1 buwan, 3 araw. Eh, pag iba kasi ang lalaki, pag ang anak ay kaysa babae, hindi ko pa naranasan mga anak ng babae. Gumawa kami ng babae, pero hindi pinagkaloob ni Lord. At yun nga siguro, dahil ito sa paglilingkod ko, ay hindi niya binigay sa akin. Kasi pag may babae, talaga hindi ko maiiwan yun. Pag lalaki talaga, kahit iwan mo at nasa, na, ay naiiwan talaga. Kung ang Panginoon ay tinawag ka talaga, ay lahat ay ibibigay mo rin. Kaya maraming salamat dito sa ating Levitico. Talagang sa puso natin yung mga Levitico na yan na pinag-aaralan natin. Sabi nga po ni Ate Lita, tomorrow Leviticus 13. Oo, yan ang Medyo mahaba. mahaba about sa sakit at sa balat. Oo. Haba Yan. niya. Sa sakit sa balat. Oo. Mga ketong. Sabi ko nga, Lord, Haba ng ano. mahaba po siya. Mahaba. Pero isang lang ba ito? Dalawang siya eh. Dalawang paksa. Kahapon din, maganda din ang ating topic. Kung yun sa mga Lahat na may kaganda eh. sa mga pagkain. Kaya lahat ay makakain natin basta unang-una manalangin tayo bago kumain. Amen. Para nasa kay Jesus ang ating mga puso na kahit anumang oras ay kung ano man ang gagawin ay una nating ipanalangin muna. At kung may mga usapan naman, manalangin muna at pagkatapos ay pasalamat.
ganun lang ang buhay natin sa atin ang mulay-mulay at mag-worship sa Panginoon. Ang talagang ang nakakaano namin ay bago umalis at magkayo ay manalangin at pagpunta ng bahay, manalangin pa rin. Ay pinagkakalooban naman. Ay ngayon ay umuulan ay may ibang lakad. Amen. Glory to God. Salamat po. Yes, No, so, Lord. Sa puso ang Panginoon at especially panalangin. Panginoon Jesus, salamat at binigyan mo kami ng pusong silak na hindi namin malilimutan. Ikaw, oras-oras, araw-araw, Yes. ikaw ang nasa puso namin. Every Paano kaya ako pag minute, nag-iisa lang every ako? second. Yun ang iniisip ko eh. hindi ka nag-iisa. Pero kasama ganun sa pa rin. Lord. Pero hindi niya ako padala ng wala sa puso ko siya. Amen. Hallelujah. Iba na yung panahon. Amen. Salamat sa Panginoon. And sabi natin, Chingkong, thank you Lord sa Ate Tess. Amen. At sa lahat pa pong nandiyan, no? Salamat po. Yes, Lord. Tayo Yes, po ay Lord. Amen. tayo po ay talagang tinuturuan ng Diyos sa umagang ito. Amen. Maraming mga pagtuturo ni Lord. So kailangan na kung nagririma ito sa atin, ganito po pala ang mga nanganak noon at baka hindi naman ngayon na. Dahil nga po kay Jesus. So thank you Jesus po tayo. Maraming Yes. salamat. Thank you, Salamat sa thank you, Panginoon thank you. dahil tayo ay tinuturing na malinis dahil sa dugo ni Jesus, dahil tinanggap na natin ang Yes. Panginoon Amen. bilang Panginoon Hari at tagapagligtas. Masarap po ang supas or avocado, arroz caldo. No, sorry po. Arroz caldo sa maulan na panahon. Amen. Hallelujah. Opo, talagang isang higop. Yes. Yun nga eh. Yes, ang sarap. Kahit masarap pag ikaw ay laki ano. Ay, hindi. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin para po. Thank you po, Atilita. Salamat. May darating. may darating. Amen. May darating na sopas at Sopas may at may avocado. avocado daw kami dito na yung Ice cream pa. Ice cream. Pero ice cream ay pang ano yan, pang mainit. Arroz caldo ngayon. Arroz caldo at sopas or arroz caldo. Malaki. Yes, Lord. Akala ko avocado eh. Malayo kasi arroz caldo pala. Arroz caldo. Sorry po. No, masarap po ang sopas or arroz caldo sa maulan na panahon. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Arroz caldo. Arroz caldo si nanay. No, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Salamat po, no. Yes, Hallelujah. Salamat po sa bawat isa, Lord. Salamat, Amen. Panginoon. Ngayong araw na ito, Panginoon, maraming pagliliwanag mo sa kalinisan. Yes. Maraming pagliliwanag mo sa amin, sa Yes. kapanalan mo, na hindi ka nagbabago mula noon, ngayon at magpakawalang hanggan. Amen. Lord, na hindi ka Amen. nagbabago. Amen, Lord. Katangian mo, Panginoon, ay gusto mo talaga ng kalinisan. Yes. We pray, we declare, Father God, ang kalinisan sa bawat puso po sa amin na nandito po, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, ay kami po ay nilinis na. Amen. Hallelujah. Dahil sa dugo ni Jesus, kami ay wala ng kasalanan dahil totoo po kami nagsuko ng buhay sa harapan mo. Tinanggap ka po namin bilang Panginoon Hari at tagapagligtas at kami ay naghahari ka na sa puso po namin. Hindi po to about religion, Panginoon, about po to sa kaharian mo, sa bawat isa. Amen. Salamat sa mga bawat isa na nandiyan po, Panginoon, sa buhay po ni Ate Tita, Lord, at sa kanyang buong pamilya, Lord. We pray, we declare, Father God, na ikaw po, Panginoon, ay lalo po ba siyang pagpalain, Father God, Panginoon, ang kanyang dalawang anak po, Panginoon, hallelujah, sa kanilang trabaho, Lord, si Sam at si Simon, in the name of Jesus. Salamat po, tuloy-tuloy na po, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay makakapanood dito, makakapakinig, and may mas lalo pa po kausapin mo po siya at ang buong pamilya niya, kaligtasan po, Panginoon, yun ang pinagpipray niya, na yung mga anak niya mas lalo pang makakilala sa iyo, mag-focus, maging seryoso sa pakikinig sa iyo, Panginoon. At ito'y taos-puso na yung panalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ay kay Ate Lorlinda
Argilis din po, Panginoon. Hallelujah. Sama na namin sa prayer yung paninikip ng dibdib niya, Panginoon, in the name of Jesus. Ang araw na ito, Lord. Hallelujah. Amin pong pinakilala na siya po'y magaling na. Lord, ngayong araw na ito, Lord, pinagaling mo na siya sa magitan ng iyong mga latay, Panginoon. Lahat ng mga sakit at karamdaman niya mula ulo hanggang talampakan, binayaran mo na yan sa cross, Father God, sa pamagitan ni Jesus, sa pamagitan ng kanyang mga latay. Pinagaling mo na si Ate Lorlinda, Panginoon, at lahat ng mga pangangailangan din po niya ay kinatagpo mo na yan, Lord, in the name of Jesus. Amen. At sa buhay din po ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, tuloy-tuloy na mga pagpapala, kagalingan, kumplito taliling kay Kuya Bob, in the name of Jesus. Kaya Lita, kung may mga naramdaman man po siya, Father God, pinagaling mo na siya. Panginoon, mahabang buhay pa sa kanilang mag-asawa para sa ministry na ibinigay mo sa kanila, lalo po silang pagpalain sa lahat ng aspect ng kanilang buhay, Lord. In the name of Jesus, in every area, Panginoon, spiritual, financial, physical, material, lahat po yan, Lord, sa mga pagpapala, buhos mo po sa kanila, Lord, hallelujah, the kingdom favor, open heaven po para sa De La Paz family, in Jesus' name, amen. And even, Father God, sa buhay ni Ate Ching Fong, Father God, in the name of Jesus, we pray, we declare, Father God, na sa kanilang pagpapagal dito, sa kanilang pakikinig, Father God, lalo na kay Ate Chingkong and sa lahat ng kung nakakarinig pa dito na hindi namin na-mention ang pangalan. Father God, in the name of Jesus, salamat sa kompleto taliling din ni Ate Chingkong sa kanyang sakit at karamdaman, Father God, na yung sa kanyang problema sa thyroid ngayong araw na ito, pinagaling mo na siya, pinalaya na sa sakit at karamdaman. Sa lahat ng mga pangailangan nila ng kanyang anak ay kinatagpo mo na din po, Panginoon, in the name of Jesus. Yes, Lord. Amen. Salamat din po sa buhay ni Ate Jessica Lord. of Dayanila San Juan, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, Panginoon. Complete total healing and Lord, provision, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Luzminda Martinez at buong Martinez family. In the name of Jesus, pinagaling, pinalaya na. In the name of Jesus. At Lord, makatapos sa CLGFTS training. In the name of Jesus. Lord, salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lorna Mijares, Lord, at ang dalawa niyang anak, si Axel, si Ivan, sa bago nilang tahanan, sa paglipat nila. Thank you, Lord. Makapayapaan po sa buong pamamahay nila, Lord, in the name of Jesus. And we pray din po, Panginoon, sa kanyang katayuan bilang isang byuda. Salamat, lalo mo po siyang pagpalain at ang kanyang mga resources ay mga anak niya po, Panginoon, kaligtasan po, lalo pa kapag nila makilala po, Panginoon, at sa kanilang trabaho po, Panginoon, lalo mong pinagpala in the name of Jesus. Yes, Lord, Lord. salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Tess. Lord, yung kanyang prayer na kay Doktora Harty na fast recovery po, Panginoon, at sa test niya po, Panginoon, ay maging negatibo na po. Lord, wala na po sakit at karamdaman. Pinagaling mo na po. Lord, in the name of Jesus, salamat po, Panginoon. Hallelujah, by the blood of Jesus, by the power of the blood of Jesus. Salamat sa protection sa buong pamilya nila, Lord. Lalo na sa kay Ate Tess Robinyon, yung kanyang sakit, Panginoon, na sa kanya, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, yung pagkadapa niya, Panginoon, pagkaluhod niya, in the name of Jesus, pinagaling mo na, in the name of Jesus. Salamat po, dahil ngayong araw na ito, lahat-lahat na nakapanood ngayon, hindi man namin na-mention yung pangalan nila, pero nanood po, Panginoon, in the name of Jesus, lalo na sa mga mag-watch ito replay, Panginoon, naalala ko nga po pala si Ate Karen Kagahastian, buong pamilya nila po, Panginoon, na kanyang asawa Siman, salamat po, Panginoon, sa pagsama mo lagi sa kanila, and we pray, Lord, na ito ay hindi lang katapusan, magsimula pa lang na makakasama din po namin sila lagi dito, Lord, Panginoon, sa pamulay-pulay na sa salita mo, Panginoon, sa devotional time, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Ate Karen at sa buong pamilya nila, sa buhay din po ni Ate Jackie, Panginoon, Bagabaldo, at sa buong pamilya nila. Salamat sa protection, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord, na ikaw po, Panginoon, ay nag-iingat sa kanyang anak, sa kanyang apo, at sa buong buhay nila po, Panginoon. Kompleto taliling din po kay Ate Jackie, Panginoon, in the name of Jesus. Sa buhay din po ni Ate Sensi, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na siya po, Panginoon, ay tuloy-tuloy na araw-araw po nakapakinig dito. Patuloy ka po mangusap sa kanyang puso, patuloy mo po siyang kausapin, Panginoon, at ang buong pamilya nila, Lord, si
ang kanyang mga anak at asawa, apo, Panginoon. Lord, salamat sa pag-iingat mo sa buong pamilya ng Sabala Yanay family. In the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa bawat isa. Father God, kay Ate Let Salcida, Lord. Salamat po, Panginoon. Siya po pinagpala, Panginoon, at ang buong pamilya niya, mga anak niya, Panginoon. In the name of Jesus, at complete total healing din po kay Ate Let Salcida po, Panginoon. Salamat po, walang ibang mataas sa kanilang buhay. Ikaw lang po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa pangalan ni Jesus. And even kay Ferdinand Malabanan sa kanilang sa lahat din po ng nanonood dito ng replay, and even ngayon sa silent viewer, and even ngayon sa hindi namin nakikita, Panginoon, patuloy kang mangusap sa kanila, Panginoon. Walang iba ang tinataas namin ngayon. Ikaw lang po, Panginoon, Amen. sa pangalan ni Jesus. Yes, Amen. Lord. Ang nanay, sa kay Amen. mga pastor natin, at sa kay Yes, SP, Lord. kay Pastor Anelia, lahat ng mga outreach pastor, at sa lahat na as the Spirit leads po, sa ipanalangin din po yung ligtas ngayon, sa lalo na sa mga sa may bagyo ngayong araw na ito. Hallelujah. Sige po na. Yes, Lord, dakila namin Ama, taos po sa pagpupuri, Yes. pasasalamat, ang pinahahando, ang inihahandog po namin sa inyo. Ito po ay napakadakilang araw sapagkat talagang kami po ay pinili ninyo at hiniran para magawa namin ito ayon sa inyong kalooban. Dakila namin Ama, ipinananalangin po namin ang lahat ng inyong mga anak na pinili ninyo at hiniran. Lalo nyo pong palalimin ang pananalig at pananampalataya naming lahat sa inyo. Yes. Yes, Lord, salamat po at sa mga ritual na ginagawa nila noong araw. Salamat po sa inyong pagmamahal. Ibinigay niyo po sa amin ang inyong banal na anak sapagkat siya ang tunay na katubusan ng lahat ng mga yan. Wala nang mga ritual, basta gawin namin, Lord. Kayo ay kilalanin. Si Lord Jesus Christ sa inyong kaisa-isang anak, ang aming tagapagligtas. Ang buhay niya ang ibinayad para sa lahat ng aming mga kasalanan at kami ay tunay na naging karapat-dapat na Amen. anak niyo rin. Amen. Isang napakadakilang pagpapala na tanging kayo lamang ang nakapagbibigay niyan. Yes. Sa kasalukuyan at sa nangyayari sa mundo, wala pong tao na makagagawa ng katulad ng ginawa niya sa amin. Ama, isang patunay na talagang ang inyong kadakalaan, sagad. Kaya salamat po, dakila namin, Ama. Ipinamamanhik po namin sa inyo ng pagpapala sa aming lahat sa pangunguna ng aming senior pastor, Pastor Franklin Benitez. I-bless mo po siya at lahat ng kanyang buong pamilya, lahat ng kanyang nasa sa ilalim ng kanyang pangangalaga, lahat ng mga pastor, pastora, misyonary, gumagawa ng bagay na makalulugod sa inyo. Amen. Yes, ang full blessing niyo po sa aming lahat. Kami po ay nasa ilalim din ng kanyang kapangyarihan at kami ay napapasa ilalim din sa aming puno na aming city pastor, Pastor Anelia Abella. Lord, alam namin na kung saan man dako siya naroon sa ngayon, balot niyo po siya ng inyong banal na tibo and fully blessed to be a blessing kung nasaan man siya sa ngayon. I-bless niyo po siya ang pagpapalang dumadaloy sa kanya, Lord. Alam namin, batid namin dahil sa inyong pagmamahal at pantay na pagpantay sa pagmamahal sa amin. Kami rin po ay magkakaroon ng mga blessing na katulad na ipinagkakanoon mo sa aming pastoral. Yes, i-bless niyo po kami lahat dahil kayo ang aming pag-asa. Yes. Wala nang iba. Amen. Yes, Lord, ang lahat ay sa inyo namin ipinagkakatiwala sapagkat you are the author and finisher of everything in our life. Amen. Breakthrough sa lahat ng aming mga pangangailangan. Amen. Physically, mentally, socially, financially, and most of all, Lord, spiritually, para kami ay makasunod at magkaroon ng malinis na puso Amen. na sa inyong adhikain para sa aming lahat. Salamat po, Lord, ang bansang Pilipinas ay inaayos niyo ng gusto. Ang lahat ng mga katiwalian, yan po ay naayos niyo na. Maayos na. Kaya maganda na po ang tayo ng bansang Pilipinas mamumuhay ayon sa inyong kalooban. Doon din po ang iba-ibang mga bansa dahil po nyo ito na talaga isang napakagandang Garden of Eden.
Amen. Yes, dakila namin Ama. All is well. All is well. Yes, Lord. At lahat ng inyong mga anak, ang kanilang mga nananais at ikain, kayo po ang nakakaalam. Kayo ang tanging nakakakita. Walang naniningid sa inyo. Kaya Ama, sa lahat ng mga panalangin ng bawat isa, lalo't ito ay talagang kalugod-lugod sa inyo. Nandyan po agad ang inyong kasagutan at inaasahan po namin, we are answered prayer. Sa panahon na nangyayari ngayon na may bagyo, Lord, kami pong lahat ay inyong iingatan, ililibing Amen. at ligtas sa anumang sakuna. Yun pong nasa mga delikadong lugar, huwag niyo po silang pababayaan. Balutin niyo po ng inyong banal na dugo. Yes, Lord At God. ang inyong kapangyarihan lamang ang makapagliligtas sa amin sa lahat ng sandali ng aming buhay. Amen. Lord, ang buhay po namin ito ay hindi amin. Yes. Ito po ay pahiram niyo lamang. Kaya sa pangangalaga nito, kayo rin ang magtuturo sa amin kung ano ang marapat namin gawin para kami ay maligtas. Kayo ang aming gabay para ang aming daan ay tuwid na taan sa inyo lamang pupunta. Kaya Ama, kung ano man ang mga kahilingan ng bawat isa, kayo po ang aming Ama na napakayaman na makapagbibigay ng lahat. Katulad po sa ngayon, na talagang ang mga magulang ay nagpapaaral na naman ng lahat ng kanilang mga anak. Ang lahat ng mga kailangan nila na i-provide nila, Lord. Amen. Yan po ang aming inaasahan. At ano pa man po ang mga kahilingan ng bawat isa, pagaling sa sakit at karamdaman, mula ulo hanggang talampakan, yan po ay ginawa niyo na. Sapagkat sa pagkamatay niyo, Jesus, sa banal na krus sa bundok ng Kalbaryo, ang inyong buhay, ang inyong ipinambayad. Kaya Ama, sa lahat ng aming mga pagkukulang, ano man nagawang kasalanan, batid namin dahil sa inyong pagmamahal. Kami ay pinatawad ninyo na. Dakila namin Ama, ano man ang aming pagkukulang, pinatawad niyo na kami. At dahil sa lahat ng bagay na yan, ang papuri, pasasalamat at pagsamba ay ibinabalik namin sa inyo. Sapagkat kayo nga ang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus, anumang kasamaan sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa impapawid at kung saan man, Lord, ang lahat ng yan, tinapos na ng inyong bugtong na anak Yes, na si Lord Jesus God. para sa aming kabutihan. At salamat po sa lahat ng mga pagpapala na ipagkakaloob niyo sa amin. Amen. Ipinagkaloob niya at ipagkakaloob pa. Maraming salamat po sa inyo po ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. And for Amen. your name's sake. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sabi ni Thank Ate you Lorna. po. Si Ate Lorna, amen. Sabi ni Ate Lita de la Paz, bukas na po ang biyahe ni Pastora Nelia sa Victoria, Canada. Amen. Hallelujah. Praying Yes. for traveling mercy para sa ating Yes, Pastora. Lord. No? Spain. Salamat sa Panginoon. Thank you po, Ate Lita. Malapit na po siya mapunta sa inyo. Amen. Hallelujah. Masaya po kami at magkikita personally. Amen. Glory to God. No, salamat. No, at saka sabi ni Ate Lita de la Paz, yun po yun, mayroon pa itong sinabi na masarap yung champurado. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Amen. At ching pong amen at amen. At ano po yung masarap yung Arroz arroz caldo, caldo. sopa. Sopas. No, sopas. Pwede din champurado, ano? Yes. Amen. Thank you, Lord, for everything, Lord. Amen. Sabi ni Ate Lorna. Salamat talaga sa Panginoon at tayo po Yes. ay may dagdag kaalaman ngayon na lalo pa nating mapamahal sa ating Panginoong Jesus. Yes. Natin pa nating makasabing thank you, Jesus. Dahil hindi na namin yun ginagawa ngayon. Amen. Sige, tayo magpuri. No? At that time is 8 na po. 8:18. So, thank you. God bless everyone. At tayo po ay pinagpala. Ingatan po tayo ni Lord, lalo na sa mga ulan dito sa Pilipinas at sa Latinita, El Gabi. Ingatan tayo ni Lord. Hallelujah. Thank you. Salamat. Maulan at bagyo. Ingatan tayo. Salamat tayo sa Lord. Hati
love you all with the love of the Lord. Hari ka nawa sa puso ko. Buhay ko'y laan para sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon ko. Yes, Lord God. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hari ka nawa sa puso ko. Buhay ko'y laan para sa'yo. Yes, Lord. Nilikha mo ako. Buhay ko'y mula sa'yo. Papuri, pagsamba, alay sa'yo. Panginoon, itataas ang ngalan mo. Sa buong mundong ito, luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord. Salamat sa'yo, Panginoon ko. Yes, Lord God. Luwalhatiin ang pangalan mo. Maghari ka nawa sa buhay ko. Buhay ko'y laan para sa'yo. Likha mo ako. Buhay ko'y mula sa'yo. Papuri, pagsamba, alay sa'yo. Panginoon, itataas ang ngalan mo. Sa buong mundong ito, luwalhatiin ang pangalan mo. Nilikha mo ako. Buhay ko'y mula sa'yo. Papuri, pagsamba, alay sa'yo. Panginoon, itataas ang ngalan mo. Sa buong mundong ito, luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord God. Hallelujah. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat. Salamat sa'yo. Yes, Lord. Sa temporaryo namin paghiwalay-hiwalay ngayon. Salamat sa mga Panginoon. Hallelujah. Sa mga nakikipag-devotion nito. Father God, sa live streaming ngayon, nag-comment, hindi nagko-comment, mga silent viewer, at sa lahat din po, Panginoon, na mag-watch replay. Salamat po, dahil kami po, Panginoon, ay pinagpalang lahat. Wala po ba ang mataas na ito? Ikaw lang po. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat isa. Balutin mo po ang bawat isa. Sa iyong banal na dugo, Father God. Maraming pong salamat, aming Panginoon. Salamat sa mga biyaya na darating, sa mga tambayan, sa mga lahat-lahat po, Panginoon, na pag-iingat mo sa amin sa buong araw na ito, sa buong buhay po namin, Panginoon. Salamat, Lord, ang hawak mo kami sa iyong mga kamay, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Anelia, sa kanyang pagbiyahe, tomorrow, Panginoon, Friday, kasi date po, Panginoon, ang Buhay ko araw doon. Thank you po sa traveling mercy ka para kay Pastora, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa mga anak, sa mga nakikipag-present ngayon, sa mga nandito, sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa pag-iingat din po sa bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Walang iingat po namin pangalan sa buhay ni Ate Isla, sa buhay po ng Ate Mia Madanay, sa mga lahat po na po ng mga kasama namin sa'yo. Kay Ate Olive Dilacas, kay Ate Magiging Bandinguna, Panginoon. Salamat po. Dami po sila magpalalan. Ate Maluba sa Rosario. Salamat po. Ikaw po ay pinalungin sa bawat puso ng bawat isa sa buhay po namin. Maghahari ka. Buhay ko'y laan para sa'yo. Kay Nanay Mina,
papuri, pagsamaalay sa'yo, Panginoon, itataas ang ngalan mo sa buong Pastor mundo Cherry Gamido, we pray with you, Lord Father God, sa buong pamilya ni Pastor Cherry, lalo na sa pagpaaral ni Lord, lahat ng yan ay sila, pinatagpo mo na Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, salamat po. Hallelujah, lahat ng papuri, pasalamat, paglulati, Panginoon. Sa iyo lang namin ibinabalik, Panginoon. Thank you, Lord, dahil sinasamahan mo kami. Wala po mga distraction. Thank you sa maayos na dalin ng aming wifi, sa net connection, Father God. Salamat sa bawat isa na sinasamahan mo po. Thank you, Lord. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang mata sa aming mga buhay. Salamat sa buong araw na ito ay sinasamahan mo ang bawat isa na nanonood at maging kami ngayon, bawat isa na nakikipag-devotion, kaming lahat. Salamat sa mga pagpapalang lumaragasa na ibuhos mo sa bawat isa, Father God, at sa good health and protection sa aming lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Shalom. Amen. Amen. Sabi nga ni Ate Karen, thank you, Lord. Sabi ni Ate Rita, no, God bless po sa ating lahat. And shalom, shalom. Shalom din po, Ate Rita de la Paz, and everyone at the Chingpo. Thank you. Yes, heart. We love you with the love of the Lord. Amen. God bless. Shalom. Shalom. Yes, Lord. Amen. Ingat po kayo sa maulan ng umagang ito. God bless. Amen. Shalom po. Shalom. God bless. We love you all with the love of the Lord.